Tahimik lamang si Mira, habang hawak ang maliit na kahon ng gamit niya. Kinasal sila ni Lorenzo 1 linggo pa lamang ang nakakalipas. Pero ngayon pa lang ay naiilang na siya sa titig ng biyanan niyang si Aling Cora, habang ito'y pumapasok sa bahay. Diyan kayo sa maliit na kwarto sa likod, para naman hindi kayo sigabal. Malamig na sambit ni Aling Cora, sabay lingon kay Lorenzo. Anak, huwag mong pabayaan si Mira ha. Alam mo naman, hindi basta-basta ang gasto sa bahay ngayon. Ngumiti si Lorenzo, ni hindi napansin ng may halong tusong tono ng boses ng ina. Honay, si Mira naman ay masinop yan. Hindi na lamang umimik si Mira. Galing siyang probinsya at sanay siyang magtimpi. Isang simpleng babae na ang pangarap lang ay makabuo ng sariling pamilya. Wala siyang inaasahang marangyang buhay. Gusto lang niya ng tahimik na pagsasama. Pero makalipas lamang ang 3 araw, nagsimula nang humingi si Aling Cora ng pera para sa kuryente. Kayong dalawa na ang may trabaho ngayon. Natural lang na tumulong kayo. Sumilip mula sa kusina si Gina, ang bunsong kapatid ni Lorenzo. Nakapanjama lang ito buong araw. Nakatambay sa cellphone. Ate, paload nga ako. Push na date ako eh. Uwi ka nito, habang umunguya pa ng chichirya na halatang binili ni Mira. Sa kabila ng lahat, nagpakumbaba si Mira. Nagtatrabaho siya bilang assistant sa isang maliit na klinik. Maliit lamang ang kanyang kita, pero sapat na kung sila lamang sana ni Lorenzo. Ngunit sa bahay na yon, tila lahat ay nakaasa sa kanya. Pagka-uwi niya isang gabi, nadatnan niyang walang ulam sa hapag. Nagugutom na kami. Yung sinahod mo, hindi mo man lamang sinama si nanay sa budget. Sumbat ni Lorenzo. Napayuko si Mira. Pero bukas pa ang araw ng sahod ko, Renzo. Wala tayong budget kahapon, kaya hindi ako nakapamili. Pero nag-iwan naman ako ng sardinas. Nako Mira, baka naman talagang nagtatago ka lang ng pera. Tingnan mo, hindi kami dadadala ng kung ano. Singit ni Aling Cora. Sa probinsya siguro uso yan. Pero dito, dapat marunong kang makisama. Tahimik lamang si Mira. Tumingin siya kay Lorenzo. Naghahanap ng kakampi, pero hindi ito nagsalita. Sa halip, naupo ito sa tabi ng ina. Binuksan ang TV at nanood, na para bang walang nangyari. Habang nasa kwarto, kinakausap ni Mira ang sarili. Ito ba ang pamilya ng mga kasama ko? Ito ba ang bahay na tatawagin kong tahanan? Napaluwa siya sa panghihinayang. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang magpakatatag. Mahal niya si Lorenzo. At sa paniniwala niya, ay maaayos pa ang bagay na ito. Pero hindi niya alam, ito pa lang pala ang simula ng isang kwento. Kwento ng pangapi na magtutulak sa kanya sa pinakamadilim at pinakamatatag na bahagi ng kanyang buhay. Maaga pa lamang ay gising na si Mira. Naganda siya ng agahan para sa lahat. Katulad na lamang ng sinangag, itlog, at pati na rin kape. Tahimik niyang pinagsilbihan ng bawat isa. Kahit na si Gina ay padabog kung kumuha ng pagkain at si Aling Cora ay hindi man lamang nagsabing salamat. Habang papasok na si Mira sa trabaho, tinapik siya ni Lorenzo. Uy, mamaya ha, baka pwede kang magbigay ng kahit 1,000 lang. Sabi ni nanay ay kailangan daw niya ng pambili ng gamot ni tatay. Pero wala pa sa akin ng sahod ko. Sa Sabado pa. May hinaong sagot ni Mira. Di umutang ka muna. Kawawa naman ang asawa ko. Sabat ni Aling Cora na biglang sumulpot sa likuran nila. Ikaw lang naman ang may trabaho dito ngayon. Dahil biglang nawalan ng trabaho ang asawa mo. Kaya naman kami ay umaasa lamang sa grasya mo. Hindi na lamang sumagot si Mira. Nilunok niya ang sakit ng loob at umalis ng tahimik. Ngunit pagkatalikod niya, agad na nagsimula ang usapan sa loob ng bahay. Nay, baka naman wala talaga siyang pera, sabi ni Lorenzo sa ina, na halatang nag-aalinlangan. Wala. Sarkastikong sagot ni Aling Cora.
Wala daw ang sipag na pumasok sa trabaho. May cellphone pa. May bagong bag na kahapon lang pinili. Kung mahal ka talaga ng asawa mo, hindi ka niya titipirin, no? Naiirit ang saad ni Aling Cora. Tama, ang damot nga kuya. Singit naman ni Gina habang nakahiga sa sofa. Kung hindi madamot yan, di sana ay araw-araw niya akong binibigyan ng pang-load. Hindi na lamang kumibo si Lorenzo. Mahirap tanggihan ng ina, lalo na't ito ang nag-alaga sa kanya. Ngunit unti-unti na rin siyang nabubulagan sa mga kasinungalingang sinasabi nito patungkol kay Mira. Kinagabihan, pag-uwi ni Mira, dinatnan niyang malamig ang pakikitungo ni Lorenzo. Hindi ito tumulong sa kusina. Hindi rin siya kinakausap ng diretso. Ramdam ni Mira ang bigat ng paligid. Nang humiga sila sa kama, sinubukan niyang magbukas ng usapan. So, may problema ba? Tanong niya, habang dahan-dahang hinahawakan ng braso ng asawa. Wala. Malamig yung sagot nito. Pagod lang. Ngunit hindi na niya kailangang tanungin pa. Alam niyang may mas malalim pang dahilan. Hindi lamang ito pagod, may sumisira sa kanila. At sa bawat oras na lumilipas, lalong lumalalim ang lamat. Sa sumunod na araw, habang naguhugas ng pinggan si Mira, narinig niyang nagsasalita si Aling Cora sa kapitbahay. Alam mo na ba? Yang si Mira, napakasinunghaling. Pati anak ko inaaway na. Dinidiktahan kung papaanong gumastos. Kuno-kuno pang mapait. Pero sa loob ng bahay parang reyna. Walang malasakit sa amin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mira. Ramdam niyang tumindig ang balahibo niya sa likod. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magsumbong. Pero sino ang maniniwala sa kanya? Lahat ay nakapalibot kay Aling Cora. At siya lamang ang kakaiba sa bahay na yon. Tahimik siyang pumasok sa kwarto at pagkatapos ay dumiretso sa banyo. Doon siya muling umiyak. Ngunit sa likod ng bawat luha, unti-unti na rin siyang pinapalitan ng determinasyong hindi niya alam na kaya niyang lumaban. Hindi sa sigaw, kung hindi sa pamamagitan ng gawa. Maghahapunan na noon nang makauwi si Mira mula sa trabaho. Nakasalubong niya sa may gate si Mang Rudy. Lasing na naman ito. May hawak na bote ng gin at halos hindi na makalakad ng diretso. Pa, tulungan ko na po kayo. Mahinahong alok ni Mira. Salamat, Iha. Ikaw lang talaga ang maasahan dito sa bahay. Lasing na bulong ni Mang Rudy habang pasuray-suray na pinapasok ni Mira sa loob. Pagkapasok nila sa sala, agad na sumigaw si Aling Cora mula sa kusina. Ayun na naman. Akala mo kung sinong asawa ng anak ko. Pati ang asawa ko ay kinakaladkad pa. Pero Nay, lasing po si tatay. Baka po siya madapa. Paliwanag ni Mira habang dahan-dahang pinapaupo ang matanda sa bangko. Wala akong pakialam. Kung hindi kasi tinitipid ang bahay na to, hindi sana nauuwi sa alak yung asawa ko. Sumbat ng matanda habang pinupukpok ng sandok ang lamesa. Tahimik lamang si Mira. Pati si Gina ay nakatingin lang habang hawak-hawak ang cellphone. May pagkaaburido sa mukha, parang ayaw maistorbo sa panonood ng TikTok. Kinagabihan, habang abala si Mira sa paglalaban ng mga uniforme ni Lorenzo, pumasok si Mang Rudy sa likod ng bahay. Medyo hilo pa rin ito, pero ngayon ay hindi na amoy alak. Nagkatrabaho na ulit kasi si Lorenzo. Kaya naman kahit pagod si Mira galing trabaho, ay siya pa rin ang naglaba ng uniforme nito. Iha, mahinang wika ni Mang Rudy. Pasensya ka na sa asawa ko ha. Matagal ko nang gustong ipagtanggol ka pero alam mo naman si Cora. Palaging galit. Palaging tama. Napahinto si Mira sa paglalaba. Naku, ayos lang po tay. Basta po si Lorenzo okay kami. Tumango si Mang Rudy at napatingin sa malayo. Minsan iniisip ko, ako siguro ang may kasalanan kasi hindi ko siya kayang pigilan. Wala akong silbi bilang padre di pamilya. Naku, hindi po totoo yan, tay. Maring sagot ni Mira. Wala pong taong walang silbi. Minsan lang, natatapakan ng ingay ang boses ng mga tahimik. Napangiti si Mang Rudy, pero halatang may bigat sa puso. Hindi mo alam, Mira.
Noon pa man alam kong hindi bagay sa iyo ang trato nila. Pero huwag kang bibigay ha. Dahil kahit kaano kakapal ang dilim, darating rin ang liwanag. Umalis si Mang Rudy na parang may gustong ipahiwatig. Naiwan si Mira sa likod ng bahay. Tahimik, pero sa puso niya ay may kakaibang pag-usbong ng pag-asa. Ngunit pagsapit ng umaga, parang wala ring nagbago. Nakasimangot si Aling Cora. Reklamo pa rin ng reklamo patungkol sa ulam. Si Gina ay nakahilata pa rin. Si Lorenzo, parang robot na sumusunod sa lahat ng dikta ng ina. At si Mira, tahimik pa rin ito. Ngunit sa likod ng katahimikan niya, unti-unti nang nabubuo ang isang plano. Kung walang gustong makinig sa kanya, siya mismo ang gagawa ng daan para marinig ang kanyang tinig. Ito ay sa tamang panahon. Lumipas ang ilang linggo. Ang pasensya ni Mira ay parang kandilang unti-unting nauupos. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho. Umuwi ng pagod, pero sa bahay, tila isa siyang katulong, hindi man lamang pinapahalagahan. Habang kumakain sila ng tanghalian, muling binuksan ni Aling Cora ang usapin ng pera. Lorenzo anak, bakit parang wala ka nang ibinibigay sa bahay? Anong silbi ng asawa mo kung hindi rin naman tumutulong sa pamilya natin? Sambit ng biyanan habang sinusundan ng tingin si Mira. Nay, nabayaran na po namin ni Mira yung utang namin sa kasal. Nagpapawas muna kami. Paliwanag ni Lorenzo. Naku kuya, palusot lang yan. Ang asawa mo ay laging nakaayos. Baka may tinatago lang yan na ayaw ibahagi sa pamilya natin. Hirit naman ni Gina habang nagkukulot ng buhok gamit ang plancha. Hindi po totoo yan. Mariing sagot ni Mira. Bawat sentimo po ay sinusulat ko. Lahat ng ginagastos ko. Transparent po ako kay Lorenzo. Hindi ko po galing magsinungaling. Napangisi si Aling Cora. Kung hindi ka nagsisinungaling, bakit galit sa'yo ang bahay na to? Aminin mo na, Mira. Madamot ka. Selfish ka. Napaluha si Mira. Doon na siya hindi nakatiis. Tumayo siya mula sa lamesa at humarap kay Lorenzo. Renzo, kailan mo ako ipaglalaban? Ilang buwan na akong iniinsulto ng pamilya mo. Sinisiraan at pinabaliktad. Ikaw ang asawa ko. Pero mas pinapaniwalaan mo pa rin ang ina mo kaysa sa akin. Tahimik lamang si Lorenzo. Pinagpapawisan, pero hindi makatingin ng diretsyo. Hanggang sa bumangon si Aling Cora at dramatikong hinawakan ng dibdib nito. Grabe ka, Mira. Sinisigawan mo pa ang anak ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Mabilis na pinuntahan ni Lorenzo ang ina. Inakay ito sa upuan. Mira, please. Tama na. Huwag ka namang ganyan kay nanay. At doon ay tuluyang nadurog si Mira. Sa halip na yakapin, pinatahimik pa siya. Sa halip na paniwalaan, ipinagtanggol pa ang taong nananakit sa kanya. Walang salitang iniwan ni Mira ang habag. Dumiretso siya sa kwarto nila. Inilagay ang ilang pares ng damit sa maliit na backpack at walang lingon-lingon na lumabas ng bahay. Tignan mo yan, kuya, oh. Ang bastos talaga. Sabi ni Gina. Hindi man lamang nagpaalam. Akala mo naman kung sinong may-ari ng bahay. Ngunit sa loob ng jeep na sinasakyan ni Mira, pauwi sa kanilang probinsya, tahimik lamang siya habang pinipigil ang luha. Sa puso niya ay naroon ang sakit, pero sa ilalim ng sakit, naroon ang muling pagkislap ng lakas. Hindi ako babalik ng ganito. Babalik ako, pero hindi na ako ang Mira na tinatapak-tapakan niyo. At sa pagdating nga niya sa kanilang munting tahanan sa probinsya, ay sinalubong siya ng yakap ng kanyang inang si Aling Estela, lagad na nakaramdam ng bigat sa kanyang anak. Anak? Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong nito, ngunit ang sagot ni Mira ay simple lamang, pero mabigat. Suko na ako, Nay. Ayoko na po. Ayoko na. Sa unang linggo ng pagbabalik ni Mira sa probinsya, wala siyang ginawa kung hindi ang matulog, umiyak, at magpuhos ng sama ng loob sa kanyang inang si Aling Estela. Tahimik lamang ang matanda, laging handang makinig,
At kahit masakit sa ina na nakikitang nasasaktan ng anak, pinili niyang huwag punuin ng galit ang puso ni Mira. Pero hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang takbo ng isip ni Mira. Hindi niya kayang mabaon sa lungkot. Hindi siya pinalaki ng kanyang ina para lamang masira ng mga taong hindi marunong kumilala ng kabutihan. Isang araw, habang nakatambay sa harap ng bahay, nakita ni Mira ang pinsan niyang si Laika na abalang nagtatype sa cellphone. Anong ginagawa mo, Laika? Tanong ni Mira. Nag-online work ako. Virtual assistant. Pwede mong subukan, pinsan. May free training online. Ang dami ng umasenso sa ganyang paraan. Sagot nito. Dahil doon, napukaw ang interes ni Mira. Kinagabihan, nagsimula siyang mag-research. Gumamit siya ng lumang cellphone. Nag-register sa libreng course sa freelancing at halos gabi-gabi nagpupuyat sa panonood ng tutorials. Habang patuloy ang pag-aaral niya, sinimulan rin niyang tumulong sa nanay niya sa maliit na tindahan. Kahit wala pang trabaho, hindi siya naging pabigat. Sari-saring tanong ang bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Kaya ko pa ba? May halaga pa ba ako? Pero sinasagot din niya ang sarili sa pamamagitan ng pagbangon bawat araw. Pagkalipas ng halos 2 buwan, natanggap si Mira sa isang international client bilang content researcher. Hindi man kalakihan ng kita sa una, sapat na ito para makapagsimula siyang muli. Nag-ipon siya. Nagtulungan sila ng ina na palakihin ang tindahan. Nang makabawi na, pinasok na rin niya ang pagbebenta ng online handmade craft mula sa kanilang probinsya. Laking gulat ni Mira dahil sa bilis ng kanyang pag-unlad. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ay nakabili na siya ng sariling laptop, inayos ang tindahan ng ina, at nakaipon para makapagpatayo ng sariling bahay. Tahimik lamang siya. Walang post, walang ingay, pero ang kilos niya ay malakas ang sigaw. Samantala, habang abala siya sa pag-ayos ng kanyang bagong tahanan, tumanggap siya ng mensahe mula kay Lorenzo. Mira, kamusta ka na? Sana okay ka lang. Sorry sa lahat ha. Gusto lang kitang makausap kahit saglit lang. Hindi niya kaagad sinagot. Pinag-isipan niyang mabuti. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil natutunan na niyang pahalagahan ang sarili. Sa araw ng turnover ng bahay at lupa na binili niya sa kanilang bayan, sinamahan siya ni Laika. Tahimik lamang si Mira habang tinitignan ang simula ng kanyang bagong yugto. Hindi na siya ang dating tahimik na Mira na pinapatungan ng lahat ng obligasyon sa bahay ng kanyang asawa. Ngayon, ay isa na siyang babaeng kayang tumindig mag-isa, may sariling bahay at may respeto sa sarili. At sa ilalim ng langit na payapa, bumulong si Mira sa hangin. Ito ang simula ng buhay na hindi para sa kanila, kung hindi para sa sarili ko. Habang abala si Mira sa pagtatayo ng bago niyang tahanan, kasabay nito ang unti-unting pagbagsak ng buhay ng kanyang dating asawa na si Lorenzo. Noong una, tiwala si Lorenzo na babalik rin si Mira. Akala niya ipansamantala lang ang galit. At tulad ng dati, uuwi itong may dalang ulam, may dalang pera, at may dalang pag-unawa. Pero lumipas na ang ilang mga buwan, ay wala man lamang siya ni isang text, walang tawag, wala ni isang salita mula kay Mira. Napansin niya ang pagbabago sa loob ng bahay. Wala na ang maagang agahan, ang malinis na banyo, at ang maayos na labada. Si Gina, laging masama ang loob dahil wala raw matinong ulam. Si Aling Cora naman, mas maingay pa sa alarm clock sa kakareklamo. At si Mang Rudy, palagi itong lasing, tulog, at lasing ulit. Isang gabi, napilitan si Lorenzo na tanongin ang ina. Ma, wala na tayong bigas. Puro utang na sa tindahan. Wala pa tayong ipon? Ano? Tagakalkal ka na rin ng wallet ngayon? Eh di ba asawa mong may hawak ng pera? Kung hindi yan umalis, hindi sana tayo ganito ngayon. Sumbat ni Aling Cora. Pero ma, ikaw rin naman ang nagsabi noon na siya ang nagdadamot. Bakit? Gusto mong balikan siya? Yung babaeng walang respeto sa nanay mo? Napatigil si Lorenzo. Sa totoo lang, wala naman talagang ginawang masama si Mira.
Ngayon lang niya na-realize ang bagay na yun. Lahat ng gasto sa bahay ay galing kay Mira. Lahat ng trabaho ay si Mira ang gumagawa. Pati ang pang-load ni Gina at ang pambili ng yosi at alak ni Mang Rudy. Si Mira ang sumasalo. Noon lang niya nakita ang katotohanan na matagal nang idinidikit ni Mira sa kanyang likod. Pero pinili niyang huwag basahin. Samantala, si Gina ay bigla na lamang umuwi ng buntis. Ang nobyo, sa raw tambay sa kanilang purok. Ngayon hindi na makapagsalita si Aling Cora. Dahil ang mismong anak na niya ang naging pabigat sa kanilang bahay. Isang araw, nakaupo si Lorenzo sa harap ng bahay. May lumapit na kapitbahay. Lorenzo, pare, si Mira ba yung nasa Facebook na may bahay na binili sa poblasyon? Ang ganda no? Parang galing abroad. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo nang silipin niya ang profile ni Mira sa Facebook. Isang post lang ang naroon, isang litrato ng bagong bahay at may caption na para sa sarili. Tahimik lamang si Lorenzo habang hawak ang cellphone. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Ang babaeng tinawag nilang madamot ay siya pa pala ang nagdala ng liwanag noon sa buhay nila. Anak, wala ka man lamang bang balita kay Mira? Tanong ni Mang Rudy habang papalapit at lasing na naman ito. Wala tay, at baka huli na ang lahat. Napayuko si Lorenzo. Ngayon niya naunawaan. Sa sobrang pakikinig niya sa mga maling boses, ay nawala ang nag-iisang taong may malasakit sa kanya. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Mira, patawad. Makalipas ang halos isang taon, naging ganap na matagumpay na si Mira. May sarili na siyang bahay sa poblasyon. May 3 international clients sa online freelancing. At sinimulan na rin niyang magpatakbo ng maliit na general merchandise store sa tapat ng bahay nila. Tahimik ang kanyang buhay. Tahimik pero payapa. Isang Sabado ng umaga, may bumisita sa tindahan ni Mira. Si Laika ang sumalubong, pero agad siyang sumenyas patungo sa loob. Mira, may bisita ka sa labas. Si Lorenzo. Napahinto si Mira sa pag-aayos ng paninda. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya na inaasahang makikita pa ang taong minsang minahal niya. Ngunit siya rin ang naging saksi sa bawat tahimik niyang pagluha. Lumabas siya. Nakasuot ng simpleng polo dress. Maaliwalas ang mukha at halatang malayo na sa dating Mira na laging pagod at tahimik sa gilid. Pagkakita sa kanya, agad na tumayo si Lorenzo. May dala itong maliit na paper bag at parang hindi makatingin ng diretso. Mira, kamusta ka na? Bungad nito. Mahina at may halong kaba. Ayos. Tahimik ang buhay ko ngayon. At masaya ako. Tugon ni Mira habang nakatitig sa kanya. Hindi na may halong galit, kung hindi isang matang nakalampas sa lahat ng sakit. Gusto lang sana kitang makita at humingi ng tawad sa'yo. Patawad sa lahat, sa hindi pagpanik sa'yo, sa hindi ko pagprotekta. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo ngayon pero sana mapatawad mo pa rin ako kahit papaano. Tahimik lamang si Mira. Tila inaalala niya ang lahat ng sakit, ang mga sigaw, paninira, at pananahimik na tumusok sa kanya noon. Ngunit ang higit pa roon, ay naaalala rin niya ang araw na sinimulan niyang buuin muli ang sarili niya, at kung papaanong hindi niya kailanman sinukuha ng sariling pangarap. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, ay tinanong niya. Kamusta na sila sa inyo? Napayuko si Lorenzo. Si nanay, hirap na sa paglalakad. Si Gina ay may anak na pero walang trabaho. Si tatay naman ay lagi pa ring lasing. Wala na si Mira na sumasalo sa lahat. Muling natahimik ang paligid. Pagkalipas ng ilang saglit, inabot ni Lorenzo ang paper bag. Galing ito kay nanay. Ipinili niyang sabihin kong pasensya na raw. Kahit alam naming kulang yon. Tinignan ni Mira ang bag pero hindi niya ito kinuha. Sa halip ay ngumiti siya ng banayad. Hindi ko kailangan ng pasensya. Ang kailangan ko lang noon ay respeto. Pero huli na rin ang lahat. Hindi na ako galit sa inyo. Pero hindi ko na rin may ibabalik pa ang dating Mira. At masaya ako sa bagong ako ngayon.
Tumango si Lorenzo. May lungkot ngunit may pagsang-ayon. Naintindihan ko, Mira, pero salamat sa kahit kaunting oras mo. Tumalikod na si Lorenzo. Mabigat ang mga hakbang, pero tanggap ang kanyang pagkukulang. Si Mira naman, tahimik na pumasok sa tindahan. Pagbalik niya sa loob ay nagtanong si Laika. Okay ka lang ba? Ngumiti si Mira. Oo. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng sorry. Minsan, ang panahon na lang ang nagpapagaling. At ako ay gumiling na. Samantala, kinagabihan naman. Habang nasa loob siya ng kanyang bahay, ay bigla na lamang merong kumakatok. Ito ay si Mang Rudy. Halatang lasing pa rin, pero ngayon ay may kabang dala. Sa likod niya, tahimik lamang si Gina, bitbit ang anak nito, at si Aling Cora, hawak ang tungkod at nakaupo sa wheelchair. Bumiyahe pa sila ng malayo, makarating lamang sa bahay nila Mira. Hindi na sila kailangang magsalita pa. Sa mga mata pa lamang ni Mira, ay alam na niya. Wala silang pupuntahan. Wala silang masisilungan. At kahit iniwan nila siyang wasak noon, ngayon naman ay bumaliktad. Sila na ang nagdurusa. Gusto niyo po bang humingi ng tulong? Tanong ni Mira. Mahinahon ngunit matatag. Hindi ko kayo tinatanggihan. Pero hindi ko na rin kayo kayang patirain dito. Natuto na po ako. Tahimik lamang si Aling Cora. Sa wakas, wala itong masabi. Si Gina ay umuko lang habang pinapatahan ng anak. Ipagdarasal ko na lamang po kayo. Sana makabangon rin kayo. Pero ngayon, ako na ang may hawak ng direksyon ng buhay ko. Mas pipiliin ko ang katahimikan kesa sa gulo. Tumango si Mang Rudy. Naiintindihan ko, Iha. Grabe ang nagawang kasalanan sa iyo ng pamilya ko noon. Kaya hindi na namin ipipilit ang aming sarili sa iyo. Pero gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ng pamilya ko noon. Lalo na nitong asawa kong si Cora at Gina. Patawad, Iha. Pinapatawad ko na po kayo. Wala na po sa akin yon. Kung hindi rin po dahil doon, baka hindi rin po ako mas nagsumikap sa buhay. Wala na po sa akin yon. Maya-maya ay tumukot si Mira ng pera mula sa kanyang wallet at iniabot kay Mang Rudy. Ito po, baka makatulong po sa inyo. Pasensya na po talaga. Siyan lang po ang makakaya kong gawin. Salamat, Iha. Malaking tulong na rin ito kahit papaano. Salamat sa pag-iintindi at pagpapatawad sa amin. Tumalikod na nga ang tatlo. Mabagal at bitbit ang nakaraan. Habang papalayo sila, tahimik lamang si Mira sa pintuan. Hindi na siya galit. Hindi na siya nagtataka. Tinanggap na niya ang katotohanan na hindi niya kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kaya niyang piliin ang kanyang sarili. At kaya niyang pakisamahan ang mga dapat niyang pakisamahan. At sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang maliit ngunit sariling sala, ay nagsulat siya sa kanyang notebook. Ang totoong pagmamalasakit, hindi na po sa salita kung hindi sa gawa. Ang tunay na lakas, hindi ang marunong sumigaw, kung hindi ang marunong lumaban ng tahimik ng may dangal. Sa uli, hindi paninira, sigaw o pangalipusta ang nagwagi. Ang tinig ng katotohanan, kahit gaano kahina, ang siyang narinig ng lahat. Makalipas ang 2 taon, naging ganap na matagumpay ang buhay ni Mira. Sa isang payak ngunit matatag na tahanan sa poblasyon, namumuhay siya ng marangal, malayo sa ingay at gulo ng nakaraan. Ang negosyong sinimulan niya ay lumago pa ng lumago at ngayon ay may 2 na siyang tauhan. Sa gabi ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang freelancer. Hindi dahil sa kailangan niya, kung hindi dahil sa gusto niyang patunayan sa sarili na hindi hadlang ang kahapon para uputin ang pangarap. Paminsan-minsan, may dumarating pa ring mensahe mula sa mga dati niyang nakasama. Si Lorenzo ay tahimik na sumusubaybay. Minsan ay nagpapadala ng update patungkol sa anak ni Gina o sa kalagayan ni Aling Cora na ngayon ay palubha ng palubha ang kalusugan. Pero hindi na siya umaasa ng tugon. At si Mira bagamat hindi na muling pumalik, ay palaging nag-aabot ng kahit papaano'y kaunting tulong, hindi bilang obligasyon, kung hindi bilang awa na lamang sa kanyang kapwa-tao.
Sa mundong ito, minsan ay makakatagpo talaga tayo ng mga taong mapanglait, mapangmata, at mapangapi, na talaga namang siyang susubok sa haba ng ating pasensya. Pero palagi nating tandaan, kung hindi natin kayang baguhin ang kanilang mga buhay, ay tayo na lamang mismo ang umiwas sa kanila. At huwag nang gumanti pa ng kahit anong masama sa mga ito. Ipanalangin na lamang natin sila at tayo'y magpatuloy sa buhay tulad ng ginawa ni Mira. Hindi naging hadlang sa kanya ang pang-aapi at pang-aabuso, bagkus ginawa niya itong daan upang siya'y umasenso at patupad ang kanyang mga pangarap. Hindi niya hinayaang maging hadlang ang nakaraan para maabot ang kanyang inaasam-asam na tagumpay. Kung minsan, hindi ang pagganti ang solusyon para mapawi ang lahat ng bigat ng ating dinadala. Mas tamang umiwas na lamang at magpatawad. Hindi lang para sa mga nakasakit sa atin, kung hindi para rin ito sa ating mga sarili. Sapagkat mas magaan ang buhay kapag wala tayong kinikimkim o itinatagong galit sa ating mga puso.